Ea Laure release from Charity Go, pwede daw mag-cause ng hindi makalaro for the entire 2024 to 2025 PBL Conference. Cherry, pinapahirapan ba si Ea? Gia Morado assured their fans na babalik pa rin doon sa Creamline after Japan's stint. It's a puwera na kaya ulit si Kyle Negrito at may setter na babalik laro sa Pilipinas. Farm Fresh busy pa sa pag-recruit ng players. Alohi Robens balik na sa Pinas. Good day guys, welcome back to our channel. Bago natin yung simulan, please support this channel by clicking like, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa ating mga video. Mukhang mahihirapan ngang makalaya si Ea Laure sa Charity Go. Ito ay dahil mukhang di pa tapos ang kontrata nito sa Cherry. Subalit mas gugustuhin nga ni Ea na kumalas na lang sa Charity Go. Medyo mahihirapan ngang makawala pa si Ea sa kupunan nito dahil sa issue na ito. Mahirap nga sa ngayon ang kinalalagyan ni Laure dahil pwede nga siyang matigil muna at sa sideline muna ito manonood ng volleyball. Subalit ano nga ba ang rason kung bakit mas minabuti ni Ea na umalis na lang ng Cherry? Well, isa nga sa nakikita kong rason dito ay baka hindi gusto ni Ea ang bagong coaching na magdagdag sa Charity Go. Papalitan nga ni Coach Norman ang dating coach ng Cherry na si Coach Kung Fu o di kaya magiging assistant coach ito ng Charity Go. Ngunit ito ay haka-haka lamang at wala pa namang pahayag si Ea patungkol sa kanyang pag-alis sa Cherry. Subalit kung saang timan pupunta si Ea ay dapat suportahan pa rin natin ng kanyang bagong malilipatang kupunan. Kung may aalis ay may mananatili naman sa kupunan ng Creamline Cool Smashers. Ayon nga kay Gia Morado na mananatili pa rin itong Creamline at hindi ito lilipat sa kahit saang team sa PBL. Hindi nga nito iiwan ng Creamline kahit busy ito sa kanyang karera as import setter ulit ng Denso Erebis. Marami nga ang kumakalat na espekulasyon na alis ito sa Creamline at lilipat ng ibang kupunan. Ngunit ini-insist pa rin ni Gia na tanging Creamline pa rin siya uuwi. Marami naman ang natuwang fans patungkol rito dahil may Gia Morado pa rin tayong makikita sa kupunan ng Creamline Cool Smasher. Ngunit di pa rin naiwasan ng ibang malungkot if ever na babalik na muli si Gia Morado sa CCS dahil mukhang mas itchapwera na ulit si Kyle Negrito at muling babalik as backup setter ng CCS. Marami na nga ang napatunayan ni Negrito when she leads CCS in a Grand Slam Championship title. Malaki nga ang naging improvement ni Negrito when it comes to her decision making inside the court. Although andun pa rin talaga ang kanyang mga missets, subalit pinakita pa rin ito na karapat dapat pa rin itong maging starting setter ng Creamline at nakapag-uwi pa nga ng best setters sa PBL. Well, isa nga lang ang maibibigay kong komento patungkol sa topic na ito. If ever man nababalik na si Gia Morado sa susunod na conference, ay mas makakabuti nga ito sa Creamline dahil more option nga si Coach Sherwin sa kanyang setters. It's either Gumabo and Tots ang maging opposites which gives Creamline more lethal spikers. Kaya mga cards raw, ang kailangan lang natin ay suportahan ang mga kupunan na gusto nating suportahan. No need to bash other teams or players dahil more important ay mag-enjoy lang tayo sa panonood ng volleyball. Subalit may magbabalik laro nga sa Pinas na matagal-tagal na rin nating inaantay ng mga Pinoy fans. At ngayon nga ay ginalaw na ng Farm Fresh ang baso at pinakilala na nito ang kanilang bagong makakasama sa kupunan. Maliban sa kanilang main setter na si Romero ay dadagdag na nga ang veteran setter na si Alohi Robins. Matagal na ngang hindi nakapaglaro si Alohi sa Pilipinas. Sa pagkakatanda ko ay huli nitong laro ay PSL pa. Kaya't we can expect more na gagamitin nito ang experience at galing upang matulungan ng Farm Fresh na maabot ang podium finish na matagal nitong hinahangad. Ikaw, Cards Raw, ano ang komento mo sa topic natin for today's video? Comment your thoughts below. So hanggang dito na lang muna, Cards Raw. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para update ka sa ating mga video.